Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong ginawang pagpunta nitong sila Ka-Business dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita after nga po nilang makagaling sa kanilang tour. Ayon dito kay Ka-Business, noong dumating daw sila galing sa tour ay hapon na. Kaya kinabukasan na nila napuntahan itong sila Kuya Jonathan. At yun nga po, kinabukasan ay kaagad nilang pinuntahan itong sila Kuya Jonathan para nga po maisaayos na ang kalagayan na mag-inang ito. Dahil nabanggit na nga po nitong si Wakiwak TV dito kay Ka-Business na itong mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita ay umalis na dito sa barangay na kung saan nila dinala nung panahong kanilang nirescue ang mag-inang ito. At ang banggit nga daw po nitong si Kuya Jonathan ay babalik sila nung bandang alas 2 ng hapon nung araw na umalis sila doon sa barangay. Kaya lang ay hindi na sila bumalik. Kaya naman ipinagbigay alam agad nito si Wakiwak dito kay Ka-Business yung pangyayaring yon. Para ma-update din ito si Ka-Business na umalis nga po sa barangay ito mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. At eto nga po, nung puntahan nila Ka-Business ito mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita, sa bungad pa lang, nung makita nitong si Kuya Jonathan ito sila Ka-Business, ay nakangatwera na agad siya. At dito pa lang, ay may nabanggit na agad siyang tao na sinisisi niya kung bakit sila umalis doon o bakit hindi na sila bumalik doon sa barangay na pinagdalhan sa kanila ni Wakiwak TV. Hindi na nga lang pinansin ito ni Ka-Business, pero nabanggit niya dito yung pangalan ng babae na nililigawan niya. At alam na naman po siguro nating lahat kung sino yung babaeng tinutukoy dito ni Kuya Jonathan na naging dahilan ng kanyang kabiguan. O kung sino yung babaeng tinutukoy ni Kuya Jonathan na kanyang nililigawan. Hindi na lang po natin babanggitin yung pangalan. Syempre para na rin po sa privacy ng tao. At itong tinutukoy na babaeng ito, nito si Kuya Jonathan, na naging dahilan daw ng kanilang pag-alis dun sa barangay o hindi na pagbalik dun sa barangay kung saan sila dinala nitong si Wakiwak, ay nabanggit na rin nitong si Wakiwak TV doon sa kanyang isang upload na ikinakatwiran niya daw nitong si Kuya Jonathan kung bakit sila hindi na bumalik doon, kung bakit nagwindang-windang na naman yung kanyang desisyon ay nang dahil doon sa babaeng nililigawan niya. At ayon niya po dito kay Wakiwak TV, ang banggit daw nitong si Kuya Jonathan
doon sa sinasabi ni Wakiwak TV na isang influencer na nag-interview dito kay Kuya Jonathan o nag-vlog dito kay Kuya Jonathan, ay sinasabi daw nito si Kuya Jonathan doon na nasaktan siya dahil parang nabigo yata siya o binigo siya noong babaeng kanya nililigawan. Nasabi ko nga, ay alam naman natin kung sino yung tinutukoy dito ni Kuya Jonathan. Kung sino yung babae na yon. Dahil isang babae lang naman yung kanya nagugustuhan eh. At kilala natin yan. At alam naman natin na yung babaeng yon ay may kinakasama na rin. Kaya napaka-imposible na ipagpalit nitong babaeng ito, itong kanyang kinakasama para dito kay Kuya Jonathan. Alam naman natin yan. Dahil alam naman natin kung anong katangian ang meron itong si Kuya Jonathan. Na kung hindi ito magbabago, kung hindi ito magtitino, ay parang napaka-imposible yatang may magkagusto ditong babae. Hindi naman sa minamaliit natin itong si Kuya Jonathan. Pero yung kasi yung totoo. Yung itsura kasi niya, walang problema. Ang nagiging problema kasi dito ay yung ugali niya. Yung attitude niya. Yun yung malaking problema dito. Kaya napaka-imposible na may magkagusto talaga sa kanya. Lalo na nga, kung yung babaeng tinutukoy niya, ang talagang hinahangan niya magkagusto sa kanya. Napaka-imposible na ipagpalit ng babaeng yon ang kanyang kinakasama para dito kay Kuya Jonathan. Kaya lang, mukhang binigo na siya ng babae. Mukhang tinapat na siya ng babae. Na kung tutuusin naman, ay matagal na naman talaga siyang tinatapat nitong babae na ito eh. Na sinasabi nga nitong babae na ito, na hanggang kaibigan lang ang tingin niya para dito kay Kuya Jonathan. Kaya lang mukhang para dito kay Kuya Jonathan, yung sinasabi ng babae na hanggang kaibigan lang, ay umaasa pa rin ito si Kuya Jonathan na mababago pa rin yung isip ng babaeng yon at mamahalin siya nang higit pa sa kaibigan. Ay siguro nitong mga nakaraang araw ay talagang tinapat na siya ng babaeng ito na walang aasahan sa kanya si Kuya Jonathan kung hindi hanggang kaibigan lang talaga. At ito yung sinasabi ni Kuya Jonathan na naging dahilan kung bakit nagpabago-bago na naman ang kanyang isip. At sa ganitong ginawa niya ay ang pinakang malaking biktima na naman o argabyado ay itong si Nanay Marita. Ang nakakainis lang dito kay Kuya Jonathan, sa tuwing may mangyayari sa kanyang ganitong mga bagay, ay isinisisi niya sa iba. Kumbaga yung mga mali niyang desisyon ay isinisisi niya sa iba. Katulad na nga lang halimbawa nung hindi nila pagbalik doon sa barangay, na kung saan ay doon sila inilagak nitong si Wakiwak habang sila'y nag-iintay doon sa pagdadalhan sa kanila ng DSWD. Na sinasabi nga daw na dahilan nito, ayon dito kay Wakiwak, ay nandahil sa pagkabigo niya dito sa babaeng kanyang nililigawan. Kumbaga, malinaw lang na ang sinisisi nitong si Kuya Jonathan sa kanyang gulo na naman ng kanyang isipan ay itong babaeng kanyang nililigawan. At inililigtas na naman niya ang kanyang sarili sa pagkakamali. Paulit-ulit na lang ganito eh. Na pag siya'y nagkakamali o nagkakaroon siya ng isang maling desisyon, ay isinisisi niya sa ibang tao. Kaya nga ang nangyari dito dito sa naging problema niyang ito si ka-business ang pinutukan ng problema. Kumbaga, si ka-business ang nasisisi at nagiging masama sa mga nangyari sa kanilang buhay nitong mga nakaraang panahon o nakaraang linggo o nakaraang buwan. Lahat kay ka-business ang sisi. Lalo na nga po ng mga basher. Lahat sila ka-business ang binabatikos. Na kung tutuusin, ang mga nangyari namang ito sa kanila mag-ina ay nandahil nga dito sa hindi tamang desisyon nitong si Kuya Jonathan. Dahil nga doon sa pabigla-bigla niyang desisyon na wala sa lugar. Na hindi man lang siya nag-iisip. Tapos pag may mga ganitong nangyari na hindi maganda sa kanilang buhay,
sa kanilang mag-ina, ay kaila ka-business niya isinisisi. Sila ka-business yung naiipit. Na yung mga basher naman, nagkakaroon sila ng pagkakataon na isisi ang mga ganitong pagkakamali nito si Kuya Jonathan kay ka-business. Kumbaga dito nagkaroon ng pagkakataon ang mga basher para batikusin ito sila ka-business at hilahin sila ka-business pababa. At ang pilit na pinapalabas nga po ng mga basher ay pinabayana na nila ka-business ang mag-inang ito. Kaya ang nangyayari tuloy, ang bawat pagkakamaling desisyon ni Kuya Jonathan ay ang nagiging bagsak ng sisi ay dito kay ka-business. Tapos ngayon naman, ito sa pag-alis nito si Kuya Jonathan at Nanay Marita nga dito sa barangay, ay ang sinisisi naman ni Kuya Jonathan ay ibang tao na naman. At ito nga yung kanyang nililigawan. Ganyan kasi yung katangian niya si Kuya Jonathan. Lagi niyang inililigtas yung kanyang sarili sa mga ginagawa niyang pagkakamali. Kaya ang ginagawa niya ay naghahanap siya ng tao na pwedeng sisihin sa mali niyang naging desisyon. Kaya tama ito si Wakiwak eh. Tama yung title ni Wakiwak doon sa kanyang upload video na dapat itong si Kuya Jonathan ay nadadala o napapatingnan man lang sa mental. Totoo yan. Dahil hindi tama o hindi tuwid ang nagiging takbo ng isip nito si Kuya Jonathan. Kitang-kita naman natin yan mga ka-business, mga kapapi. Kitang-kita natin yung something sa utak nitong si Kuya Jonathan. Tapos bukod doon, sa sinasabi nitong si Kuya Jonathan na naging dahilan nang hindi nila pagbalik dun sa barangay, ay ayon dito kay Wakiwak, ay may binanggit pa itong si Kuya Jonathan doon sa isang influencer na nagbablog dito kay Kuya Jonathan. Nabanggit nga daw po nito si Kuya Jonathan doon sa influencer na yon o doon sa vlogger na yon, ay tinatakot daw siya nito si Wakiwak TV. At ang sabi daw nito ay ipapakulong niya si Kuya Jonathan o ipadadampot baga. Pero sabi naman ni Wakiwak TV, sinabi talaga niya yung kay Kuya Jonathan. Dahil nga merong ordinansa yung kanilang barangay na bawal sa kanilang barangay yung mga ganong natutulog sa lansangan. At talagang dinadampot nila yon at inilalagay nila sa isang shelter. Yun yung banggit ni Wakiwak TV. Ang problema kasi dito kay Kuya Jonathan, yung mga ganitong usapin ay kung kani-kanino niya pa sinasabi na hindi niya naiisip na pwede itong maging kasiraan ng tumutulong sa kanya. At tila ba tuwan-tuwa pa siya sa mga nangyayari o sa mga pangyayari. Dahil ang sabi niya ay sikat na nga daw siya. Tapos syempre, yung pinagsabihan niya, vlogger, ay iblinag kung ano yung mga usapin na binabanggit nito si Kuya Jonathan. Kasi may nasabi dito si Wakiwak TV na sana yung mga ganong usapin na hindi na naman dapat isama sa vlog, ay dapat ay kinakat na lang. Kumbaga sabi nga ni Wakiwak TV, ay kaya nga may pag-i-edit bago mo i-upload ang isang video. Hindi ko din lang alam kung ano yung nabanggit nito si Kuya Jonathan about dito kay Wakiwak TV. Kung bakit nagkaroon din ng ganitong reaksyon ito si Wakiwak TV patungkol nga dun sa naging pagbablog dito kay Kuya Jonathan ng ibang vlogger. Siguro medyo nasaktan din itong damdamin nitong ating idol na si Wakiwak TV doon sa mga inilabas na pahayag nitong vlogger na ito na sinabi sa kanya nito si Kuya Jonathan. Hindi natin alam dahil hindi ko din naman pinanood yung patungkol sa video na yon. Bumatay lang ako dito sa nabanggit nga nitong si Wakiwak TV. Pero eto na nga mga ka-business, mga kapapi. Pinuntahan na nila ka-business ito mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita para sila na mismo ang mag-rescue dito. At kinausap nila yung mag-ina kung papayag ba sila na doon muna sila sa ka-business house habang hinihintay pa yung pagkuha nitong
DSWD dito kay Nanay Marita. At kagad naman pumayag itong mag-ina na ito na sumama dito kay La Kabisnes sa Kabisnes House. At yun nga, pagdating nila dito sa Kabisnes House, ay kaagad naman pinaliguan nito si Mrs. Kabisnes itong si Nanay Marita. At matapos nga pong paliguan nito si Mrs. Kabisnes ito si Nanay Marita, ay sunod naman pinaligo nito si Kabisnes itong si Kuya Jonathan. Dahil may ilang araw na rin kasi itong di naliligo eh. Kaya pinaligo nitong si Kabisnes ito si Kuya Jonathan para nga makapaganda na rin sila doon sa kanilang pagpapahinga. At simula nga ngayon ay ito na yung pagtupad ni Kabisnes doon sa pangako niya kay Kuya Jonathan na itong si Kuya Jonathan ay dito na mamamalagi sa Kabisnes House at kasakasama na siya ng mga kagwang sa pagmimisyon. O dito na siya magtatrabaho kay La Kabisnes habang itong si Nanay Marita nga ay doon nila ilalagak sa DSWD o sa Home for the Aged. Pero sa naging desisyon na ito ni Kabisnes na manatili itong si Kuya Jonathan o bumalik itong si Kuya Jonathan dito sa Kabisnes House o sa Kabisnes family, ay marami din sa mga viewers ni Kabisnes ang may ayaw na pabalikin pa itong si Kuya Jonathan dito sa Kabisnes family. Kasi para sa kanila ay makakagulo lang itong si Kuya Jonathan sa takbo ng Kabisnes family. Pero hindi naman natin kasi mapipigilan dito si Kabisnes eh. Kasi ang puso nga nito si Kabisnes ay yung pagtulong. At isa dun sa gusto niyang tulungan ay itong mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Kahit na nga sobrang naging pasaway din ito si Kuya Jonathan at sobra din yung naging katigasan ng ulo nito dito kay La Kabisnes. Na naging dahilan pa nga ng pagkasira ni Kabisnes sa mga viewers. At naging dahilan din para mahanapan ng butas ng mga basher itong sila Kabisnes para i-bash. Pero para kay Kabisnes, baliwala lahat ng yon. Ang mahalaga ay natulungan niya ang mag-inang ito. Ang mahalaga ay mailagay niya sa maayos na kalagayan ang mag-inang ito. Ganyang kalaki yung nakikita natin puso nitong si Kabisnes. Na hindi baling siya'y mabash at hindi baling siya'y masisi ng ilang mga viewers. Ang mahalaga sa kanya ay mabigyan niya ng tulong ang mga taong kinakailangan ng tulong niya. Yun yung importante sa kanya. Sana nga lang balang araw ay makita din ng mga basher ni Kabisnes ang mabuting puso ni Kabisnes. Sana nga yung mga pambabash nila dito kay Kabisnes ay matigil na. At sana lang ay suportahan na lang nila itong si Kabisnes dito sa advocacy ni Kabisnes para makatulong sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Matigas man ang ulo niyan, nakatulad nito si Kuya Jonathan. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at sa patuloy pong nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntikong channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga ina-upload na video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga ina-upload na video. Maraming salamat po, ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Maraming salamat po, ma'am, sa patuloy nyo din pong pagsuporta sa akin at sa wala nyo din pong asawang panonood sa akin mga na-upload na video. Maraming salamat po, Ma'am Elena. At shoutout din po dito kay Wakiwak TV. Shoutout po sa iyo, idol. At shoutout din dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir. At syempre, ganun din sa aking mga kasamang reaktor na sila Kalingap Turak, Katangay PLC,
Taong Gala, Ma'am Claire's Channel, Annalisa Reality Vlog, Ma'am MK Enday Okray, at Alminda Mix Vlog. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.